Hello mga kabs and welcome back dito sa Team Galas TV para sa isa na naman travel for food episode, and welcome dito sa street food capital of Asia, Thailand! Ito yung bansang kilala bilang street food capital of Asia dahil ayon kasi sa datos mula sa Thai government at tourism reports, umakyat na sa mahigit 500,000 ang bilang ng mga street food vendors sa buong Thailand. Kaya naman halos bawat kanto dito may masarap na pagkain, murang tinda na may kultura at kwento. At dito sa episode na to ay 72 hours o 3 araw tayong kumain ng walang atrasan at walang inuurungan. Mula sa mga buhay na pusit at tumatalon-talon na hipon. Pwede na tong kainin. Pati na rin yung mga insektong katulad na lang nitong piniritong scorpion. Ito yung challenge, kumain tayo scorpion. Cheers! Tumitim din tayo ng mga inihaw na karne at buntot ng buhaya. Tapos hindi pa nakontento at sumugod pa nga tayo sa city ng Pattaya. Isa sa mga mode of transportation nila dito sa Pattaya, itong mga converted na pickup truck. At hindi na ako makapaghintay, bahagi sa inyo ang iba pang mga pagkain sinubukan namin dito. Kaya tara't pagsaluhan natin to! Let's go! Andito tayo ngayon sa Nang Linh Chien. Welcome sa Bangkok mga kabs. Titikman naman natin yung mga nasa streets. Ito, 38 years na doy, nasa likod ko. Order tayo ng mga Thai roti o parang pancake nila dito. Tara! Para sa warm-up ay magsisimula tayo dito sa paborito ng marami. Ito yung niluluto sa kalsada na kung tawagin nila dito ay Thai roti. Medyo sweet, malambot, basic at walang kahirap-hirap kainin. Tama yung naisip nyo. Very easy muna tayo sa unang tikim. Tapos mamaya lahat ng mga kakaiba talagang extreme. Take note na meron lang tayong 72 hours para gawin lahat ng yan, and the clock starts now. Maganda na mga kabs! Kain na mga kabs! At welcome dito sa Bangkok, Thailand para tikman ang iba't ibang klase ng street food at gaya ng pinangako kasama natin si camera woman dito sa Bangkok. Hindi na siguro siya guest, no? Regular naman siya namilitaw. At nandito tayo ngayon sa Nang Linh Chien Road dito sa Bangkok. Thai roti kung tawagin nila. Para siyang pancake. Ilang years na kasi to? 38 years na daw to. May in-order tayo dito, banana egg. Kanina pinapanood natin, meron nga yung banana sa loob. Meron nga ring egg na nirap tapos nilagyan ng mga gatas. Tapos sila naman nagbigay ng free. Ang tawag naman dito ay sok. Soft. Legit na OG at roti master ng Bangkok. Ito si Uncle na 38 years nang araw-araw nagluluto sa kalsadang ito. At kung mapapansin nyo, kulay green yung dough na ginagamit sa video. Hinahaluan kasi ito ng pandan para siguradong mabango, maaroma at may sariling karakter ang roting ito. At syempre ang pinaka-satisfying panoorin, yung walang arte, purong skill at puso. Kamay ang ginagamit mula sa pag-stretch, pag-flip at pagluluto niya ng roti. Ayan yung Bigyan nila tayo na libre, yung kinamay. Tikman muna natin. Ito yung banana. Ganto kalaki. Mainit-init na Thai roti. Tikman natin yung sok. Soft nga naman talaga ka, especially sa labas. May slight na toasted na mga edges. Medyo flaky sa feels. Malambot. Matamis siya. Matamis dun sa saging sa akin. Bawas ng pancake sa Pilipinas, may chewy side, tsaka crispy side. Creamy, buttery, dahil dun sa gatas at saka dun sa itlog, naging rich yung flavor nung mismong Thai roti. Palit tayo, gusto mo? Palit tayo. Unang stop pa lang to, pancake literal. Ayan o. Soft na parang jelly na elastic. Parang ganun. Nakado. Ang bilis kuminos ng tatay. Ano na? Mabilis na galawan. Hihilain nilang ganon, piprituin, pag-iiwan ng banana, ang bibilis. Sarap siya habang mainit. Ang galing nung itlog pag nilagay mo dito. Medyo oily lang, pero kasama yun sa street food eh. Saka alam mo, ang ina-expect ko kasi roti eh. Mahilig tayo sa mga Indian food, di ba? Di ba ang roti, perfect siya pag may maalat na kasama, sinasawsaw sa maalat or maanghang. Pero ito, nag-complement yung pagiging matamis. Merienda. Nag-balance. Unang sabak, nag-umpisa pa lang. Marami pa tayong susundan. May libre pa tayo. Ayan na naman. Uy! Thank you very much. Sapong ka.
Egg! Wow! Thank you. Meron daw ditong egg, mga kabs. So kung egg, iba pa to dun sa soft. Tikman natin. Kapansin mo, mga kabs, hindi siya yung katulad ng hawak ni camera woman ganito, buo. Medyo may crispy siya. Oo. Tapos katulad din nung may mga slight toasted na edge na nagbibigay ng crisp dun sa pagkain. Tignan mo. Ay, puro itlog nga. Ayan, oh. Dahil itlog. Ang daming itlog. Alam mo yung pakakang naglagay ng tinapay. May tinapay, may itlog, tapos may condensed milk. Hindi siya yung mamahalin na pagkain para pupunta kang Bangkok para lang dito. Hindi. Pero kasama mo nyo siya sa side trip nyo, okay to. Doon tayo sa next. Hindi lang to isang araw. Marami tayong pupuntahan sa video na to. Sundan nyo ang date na to. Sama-sama lang tayong ma-inlove at magutom. May love Sabi pa. ko na. Date eh. Let's go! Tara! Kinagabihan ay sumugod na tayo sa mga night market ng Bangkok. Siyempre para maghanap ng mga kaiba or medyo extreme na pagkain para sa experience na to. At dito nga tayo napadpad sa tindahang may mga aquarium na nakadisplay sa harapan. Actually sa unay aakalain mong pet shop pero ito pala yung tindahan na nag-offer ng jumping shrimp salad. Mabilis lang naman i-prepare ang dish na to. Inuhuli ang mga buhay na hipon gamit ang net tapos paghahaluin sa isang baso ang mga pampalasa tulad ng coriander, sibuyas, at na rin yung mga liquid tulad ng patis, lime juice, timpladong suka, tapos tigi isang kutsara ng asukal, roasted rice powder, at walang kamatayang chili flakes. Tapos dito na iuhulog yung mga jumping shrimp at takpan para hindi maubos kakatalon yung mga hipon. At presto, meron ka ng jumping shrimp salad. Mas okay kung pagka-serve pa lang ay kakainin mo na to agad. Kaso nga lang ay hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Meron pa tayong buhay na pusit na ipantatapat. Ito naman yung dish na kung tawagin nila ay squid shot. Kabs, buhay na pusit po. Ayan, pinainom ng maanghang na sausawan. Tapos, that's it? Kakainin na daw agad. Teka lang ha. Tawagin muna natin si camera woman. Isa na tayo. Level up natin ng konti, extreme natin ng konti, buhay na buhay pa ng mga hipon. May galit ka ba sa akin? Wala akong galit, pero sayang naman kung hindi natin ma-experience to dito sa Bangkok. Dahil Bangkok street food tayo, pasok pa rin. At bukod dito sa jumping shrimp na in-order natin, buhay pa talaga yan. Buhay pa. Talagang tumatalon na literal kaya sa jumping shrimp. Tapos, meron din buhay naman na squid. Kanina, nakuha na natin to, parang pinasuction lang yung mismong sausawan. Kaya yan ang itim dahil doon sa tintang ni-release nung pusit. Baka na-stress siya, pero ngayon, luto na to. Sabi nung ni ate kanina na nagtitinda, kailangan daw i-shape. Kailangan baliktarin. So, gaganyanin mo siya. Ihalo mo yung sausawan. Madeds na. Kasi para siyang kinilaw eh. Nililagyan ng mga sauces, tapos may mga herbs. Ayan. Pero buhay pa din siya. Paano ito mamamatay? Sige, Ito naman yung pusit kanina. Ito muna. Kakamatay lang mga kab. Pwede na tong kainin. Hoy, malambot. Anong lasa? Malambot kasi hindi naman siya niluto. Tapos kinilaw. Hindi siya malansa. Hindi. Walang lansa. Okay. Tapos, yung tinta naiwan na dun sa sauce. O kasi ano niya yan eh, defense mechanism niya. So pag nasasaktan sila, nagre-release sila ng tinta. Tapos yung sauce niya, manamis-namis na lasang cilantro. Ay, dito banda matigas. Chewy, no? Bakit? Hindi mo ita-try? May tinta pa rin pala. Balik ko na muna. Uy, umulan! At panandalian pong na-cut short po ang aming pagtitestes dahil bumuhos ang malakas na ulan dahil susubo na daw siya, iniligtas siya ng panahon. Kaya nga niligtas ako ng ulan. Kala ko pa naman hindi na matutuloy. Ito na. At dahil nga naghintay kami, ayan tuloy. Yung Namatay mga jumping natin, nalasing na po sa suka. Hindi na sila jumping, yes. Parang salad lang. Actually, salad naman siya. Parang maanghang. O ba maanghang? Ay, malutong. Kasi hindi niluto. Crunchy, manghang, lasang cilantro din. Parang ang fresh nung juice nung hipon kasi Matamis. hindi naman siya pinatay eh. Matamis yung hipon. Pero yung suka niya maanghang. Parang siyang may mga crystal sa loob kapag ninunguya mo. Parang may nababasag. Pero hindi naman siya, alam mo yung mga ganito, di ba? Parang, ay, nakakadiring kainin kasi buhay. Hindi, mag-enjoy ka naman pag nasubo mo na. Kanina, nung tinitignan ko, nandidiri ako eh. Pero mahap siya. Mukhang natural reaction naman yun. At tapos na tayo dito sa pangalawang stop natin na medyo from sweet to extreme. Ay, hindi naman extreme. From sweet to level up na ganito ka-wild na pagkain. Hanap pa tayo ng mas extreme dito. Tawid lang tayo banda doon. Tingnan natin kung meron pang mas extreme. Diretso tayo doon sa next stop. Lakad muna tayo mga kab. Sabi ko na nga ba, pinaparusahan mo talaga.
Ito yung nakita natin. Lahat kasi nang pumupunta ng Thailand na talagang mahilig sa exotic tsaka mga food ng iba't ibang lugar, eh, tinatry din naman talaga itong mga ganito. Scorpion. Ilang beses tayo pumunta ng Thailand, pero never tayong tumry nito. Pero ang huli kong punta sa Thailand kasama ka last year, eh, inalabas ko sa Cubsets channel. Sabi ko doon, re-rest back ako dahil naka-cut short yung vlog dahil nagka-food poison po. Food poison. Camera woman. Ipag-pray nyo ako, mga Cubs. After nito, wag akong ma-hospital. Huwag natin isipin yun. Mukhang ito eh, normal naman kinakain dito. Pero syempre, extreme na kasi itong mga ganito eh. Pero isa sa mga fulfilling na ano yun eh, pag napapas mo yung challenge eh. Sige. Oh, ito yung challenge. Kumain tayo Scorpion. Cheers! Mauna ka na. Hindi ko Go! kaalam. Sa totoo lang ako, hindi ako ready sa ganito eh. Sige. Pero sige. Let's go. Sige. Ano daw unahin? Tinanong ko kanina kung pati ito kinakain lahat daw. Okay, Bakit dun sige. sa ibang vlog na pinapanood ko, hindi daw kasali ito? Para sa... Bahala. para sa Cubs Nation. Cheers! Cheers! Ang tigas. Ang tigas! Ang tigas. Hindi masarap na. Sorry. Pero sa iba siguro masarap to, ano? Kasi sila trip nilang kainin to eh. May lasa siyang toyo. Ini-spray niya, no? Parang seasoning. Sa totoo lang, gusto ko na siyang iluwa, pero challenge to eh. Yung nguya mo para kang ngumunguya ng plastic na laruan. Nakulat na matigas. Pretty Tinuturo taste, siya kanina. Ito daw, nandito daw yung protein. Nasa belly. So feeling ko nandyan yung juice. Kakainin ba natin? Kakainin siguro natin. Okay. Salamat sa date na ito, Cubs Chef. Hindi ko ito makakalimutan. Ikaw na lang nagsasalita. Okay, imaginein mo. For 100 baht, kakain ka ng ganito. Sige, let's go. Nalunok mo na ba? Hindi pa, nginunguya ko pa nga. Kaya dami mong kinain, isang buo. Yeah. Yeah. Ako nga isang ganun lang, ang tigas. Sabay na tayo. Saka lang ha, feeling ko hindi edible to eh. Tapos ko lang, pensiso. Yung ano, yung isang claw, hanggang ngayon nginunguya ko pa rin, hindi nalulusaw. Yung sa akin din eh. Pakita ko juice lang mga Cubs, no? Pakita ko, kahit galing sa bibig ko, pasensya na. Hindi siya nalulusaw. Kanina Parang- pa siyang inunguya, napansin nyo? Parang ang hirap nga niyang lunukin. Pero may mga juice siya. Okay mga Cubs, ito na lang natira. Feeling ko kaya ko na. I-dedicate ko to dun sa nagsabing maarte ako. Sige nga. Parang nanginginig siya. Nanginginig siya. Masarap naman, yung nasa ano. Mali lang siguro ako ng kain mga Cubs, no? Yung claw, dapat... Ay, totoo. Andun yung, meron siyang something na mapait. Ewan ko kung nakikita mga Cubs, no? Medyo madilim na. Night market kasi ito. Buwan natin. Para siyang may mapait sa loob, pero may juicy na mapait. May alat sa loob tsaka pait na hindi ko ma-compare sa ibang insekto kasi hindi pa naman ako kumain na iba. So, baka kumain pa tayo ng ibang Hindi. insekto. Meron doon mga Cubs, may tinitinda pa sila yung katulad sa atin sa Pampanga may kamaru. Ah. So para sa akin basic na yun so hindi ko na in-order. Ito talaga ang extreme. Meron pang parang coconut worm. Yung mga kinakain ni Timon Yun at daw yung Pumbaa. mga bestseller nila. Sa Lion King. Okay na siguro ako dito. Ito na lang natira mga Wow, Cubs. okay ito pa. Sige. Mission success. Okay naman, okay na experience. Ang lupit ng date na to, sweet, But level up, adventurous. to extreme. Bibigyan pa kita ng isa pang masayang date. Coming up next na. Huwag namang iba. Hindi, babiyahe tayo. This time, babiyahe tayo. Magpaka-relax muna tayo. Yung totoong kain naman na. Totoong kain to, mga kapumamis. Tara na, sama kayo, let's go. Sige. Tara na, halika na. Day 2, lumipat naman tayo. Siyempre, biyahe tayo ng mahigit 2 oras papunta dito sa Pattaya. Dito pa rin sa Thailand. First time namin dito actually at dito tayo maghahanap ng mga makakainan para sulit na sulit talaga ang Thailand trip. Well, siguro nag-break na tayo ng rule dahil Bangkok street food talaga ang target natin. Pero siyempre, nasa Thailand na tayo. Susulitin na natin lahat. Umpisahan agad natin maghanap tayo dito sa kalye. Tara! Nandito tayo sa Tong Chonwa para siyang karinderya na naispatan natin na napakarami din kumakain ng lokal at syempre dito natin makikita ang unang kain namin ni Camera Woman sa Pattaya. Ano ba in-order mo? Ito nakita ko lang dahil maganda siyang tignan at kumukulo-kulo. Kumuha tayo nitong beef hot pot na nasa parang clay pot. Kumukulo-kulo yan kanina. Ngayon medyo lumamig na dahil syempre picture-picture pa tayo. Kumuha rin tayo ng pad kapaw. Kung familiar kayo dyan, meron talaga yan kasamang itlog at yung pork na ginamit hindi yung giniling version kundi yan yung mga strip-strip. Kumuha rin tayo ng beef
beef noodle soup. Kaiba lang sa atin dito ay yung noodles na ginamit. Dahil yung sa akin ay rice noodles, Sa akin naman ay egg. egg noodles. Egg noodles. At doon na sa noodles tayo mag-uumpisa. Okay. Dito natin unang tikman ang unang food stop natin sa Pattaya. Cheers! Cheers! Ang lasa ng beef. Classic, savory. Baka siyang mami sa Pinas. Pero yung mami niya, mas savory yung beef. May kick nung parang coriander yata mga kabs, no? Kasi nandun yung parang fresh minty flavor ng herb na ginamit. Kumbaga para siyang mayahan tulad mo sa mga Chinese noodle soup. Ito yung sinasabi ni Cabs Chess na beef. Buo eh. Tingnan natin kung gaano kalambot. Ang laki din ng mga beef na inano nila sinali. Parang jelly-jelly din. Tapos umikot siya ng mga parang tendon. Ganun din naman yung nakaharap natin. Boiling na boiling to kanina mga kabs. Pag sinerve naman mainit talaga. Tapos mukha siyang pares. Actually, Magkawid lang pero mas matamis to. matamis na version. May pagkakawid sa yung way ng Chinese. Oriental yung lasa yan. Ang dami niyang malalambot na tendon. So, tulad niyan. Medyo scary pero minsan lang naman. Kainin natin. Kanina yung katabi natin, nakita ko may kanin. So, umuha ko ng kanin. Dito kasi gaya kami order na. Nakikita ko doon sa kanin, nilagay niya yung beef sa ibabaw. Nilagyan niya ng konting noodles. Tapos nilagyan niya ng toppings ng chicharon. Ba, magaling ka mag-experiment ah. Oo, yan. So, ganyan siya. Ganyan niya kinain. So, Hindi kaya natin. Dito meron tayong pagkapaw. Babasalin lang natin yung yolk. Yan, hayaan mong kumalat doon. Ganda ng pagkakaluto ito. Ito yung mga gusto kong pagkakaprito sa itlog. Tapos lagyan natin ng kapaw. Tapos lagyan din natin yan ng chicharon. saka may crispy flavor. Oo, kasama na yung juice ng yolk. Sabay-sabay. Ito naman itatry ko. Yung tendon, yan, yung taba-taba, lagay sa kanin. Sagyan din natin yung chicharon. Oo nga. Diba? Parang crispy pares. Crispy pares na siya. Mas tanis. Wala siyang umami. Unlike nito, may umami. Ito, nasa sweet side. Isa pang nakita ko, may bean sprouts yung noodles. Ayan no, may togi siya. Oo. Parang pamparami ng noodles din yun eh. Medyo hawig kasi yung sprout kakain noodles, no? Ano kasi ito parang combination siya ng kahit sa Chinese na pagkain. Tapos, dami mong nalalasahan sa mga Thai food, yung coriander. Almost all ng silbukan namin, meron siyang ganung kin, yung herb na yun. So, malaking tulong din sa pag-boost ng flavor ng bawat dish na kinakain namin. Nung sinerve kanina yung mga noodles, kasama to. So, So ginaganyan siya. para siyang may pagkakalamansi or lime. Kuha tayo. Ihalo lang natin. Tapos sabaw lang muna. Ganun kasi sa atin, minsan tayo nilalagyan natin kalamansi eh. Teka, kain muna tayo. Isa ang Pattaya sa parang party capital ng Asia, kasi marami dito may mga nightclub dito, may mga bars, mga party dito nangyayari yon sa Pattaya. Sinama na namin siya sa aming mga itinerary. Then first time namin dito, palagi kaming nasa Bangkok lang. And this time, kasi na natin, Bangkok street food kasi ang title nito. Kaya lang, na-break namin yung rule. Umabot kami ng Pattaya, pero siguro kahit 2 o 3 lang ang try natin pagkain dito, tapos balik tayo ng Bangkok. So after nito, maglalakad-lakad tayo dyan, maghahanap pa tayo ng mga pagkain sa kalye. At kung ano yung matripan natin sumukan, The next pa? may nagpakabusog ka ba? Hindi! Kakain pa ako. Kayang-kaya natin to. Coming up next na. Isa sa mga mode of transportation nila dito sa Pattaya, itong mga converted na pickup truck. Tapos ginagawa nilang jeep. Tapos pagpapara ka, bibindot ka lang dito. Pero hindi ko muna bibinta din yan. Kasi baka ibaba tayo dito. At isa nga sa mga nakita natin dito pa rin sa Pattaya ay itong mga karning nakasampay sa kalsada na parang itag. May pork at beef na pagpipilian kaya umorder muna tayo. 20 baht for this. I'll get 2, then you will cook. Sila daw magluluto mga kaps eh. Ito, panoorin natin yung proseso. Paano lutuin to?
itong pagkain nila. Modat diyaw nga pala ang tawag nila dito na nagkakahalaga ng 20 baht o 32 pesos bawat sampay. Una, ipipitasin muna lahat ng kailangan mong karne tsaka ito i-deep fry. Pagkalagay nito sa mantika ay agad mong maaamoy ang mabangong aroma na kumapit na mismo sa pinagprituhan. 2 to 3 minutes na ang pagluto nito at kapag okay na, isa-serve ito na may kasamang malanamprik na sausawan. Umorder na rin pala tayo ng pamartner na tamteng o spicy cucumber salad. Tam kung saan ang ibig sabihin ay durugin, tumbukin o pisain katulad na lang ng prosesong ginagawa nila dito. At teng naman kung saan ang ibig sabihin ay literal na cucumber. Perfect itong kapartner side dish sa inihaw o piniritong pagkain. Parang lechon din po. Parang itag. Di ba itag na kasampay? Tapos kumuha tayo ng salad na maanghang. Anong laman ng salad? Pipino, merong kamatis, merong seafood na parang crablet, nilagyan ng alamang, meron din siyang daya, pampabango. So, unahin natin doon. Yung alamang nila kanina nakita ko parang bagong isda. Ito nakikita niyo mga kabs. So, kamatis, pipino, at manghang daw to eh. Tingnan natin. Salad, no? Appetizer. Cheers! Ang anghang. Dito naman kasi pag sinabi nila manghang talaga eh. Pero kung gusto mo na medyo mild lang, sabi mo sa kanila, walang spice. Meron pa rin Pero yun. ang anghang, gabi. Tingnan mo to. Kamukhang-kamukha nung sausawan na binigay nila. Very, very familiar. Namprik. Literally, ang ibig sabihin na namprik, chili paste or chili sauce. Manghang. Condiment siya na manghang. Titingnan nyo mga kabs. Ang tamis ng amoy. Parang tosino. Cheers. Kapunat. Baka ano yan, beef. Ito, pork. Baka. May pagkatapa na may pagkatosino. Yung kulay parang barbecue. Ako siyang barbecue flavor Pero actually. sweet, caramelize yung mga sugar na nasa paligid kung sugar man yun. Hindi ko alam no, nung nakasampay kasi to mga kabs, wala naman talaga siyang marinade. Subukan natin dito. Pero nung niluto, nagkaroon. Perfect yung taba. May halo ng taba. Ito yung pork. Yung sausawan, nagbibigay ng extra kick. At lasang-lasa may coriander. Parang kumakain ng pork barbecue. Yung tawag ko lang dito, sticker ice. Pero long grain, no? Tatry ko to yung may combination. Hindi ko alam kung baka to. Sausaw natin dyan. Tapos kuha tayo ng piraso ng kanin. Higyan natin dito. Higyan natin ngayon ng chicharon. Konting crunch. May tamis, may anghang, may asim na konti. Dalawang rule dito. Dapat mahilig ka sa anghang, mahilig ka din sa lansa. Kasi may seafood na siya mga kabs. Meron pang alamang. Pero okay siya. Doon na tayo sa susunod. Next one na tayo. Nakabalik na tayo dito sa tinitiran nating bahay dito sa Bangkok. Bali nag-rent lang kami ng mga ilang araw tapos ito na yung binalikan namin dito mismo sa city. At ready na tayong tapusin itong 72-hour challenge. Ito na yung next na pupuntahan natin. Welcome back sa Bangkok. Balik tayo ng Bangkok para tumikim ulit ng mga extreme. Akala ko pa naman okay na tayo. Magstay tayo sa title, Extreme Street Food. Ano bang binili mo? Meron tayo ditong crocodile meat na barbecue. Umorder din tayo ng buntot ng buhaya. Sigurado ka papakain mo sa akin yan? Feeling ko naman kaya mo dahil nakatikim lang tayo dati nito eh. Ang hindi ko lang alam kung kakainin ba pati yung balat. Pero sabi nila, kinakain daw pati yung balat. Pero di ba matigas yun? Ewan ko lang ha. Ikaw pa talaga pumili niyan ha. Pero inaalagaan to for farming mga kabs ha, yung meat. Hindi to yung mga buhayang ligaw. Legal naman siyang binibenta dito. Cheers! Cheers! Chewy yung balat. Nasa gitna siya ng manok tsaka baboy pero mas firm to. Parang may konting laban to. Wala siyang lansa. Ito parang isda. Yung laman niya parang isda. Tingnan mo. Oo nga. Mas Tapos meaty nga lang. Pero may tinik siya sa gitna, oh. Palit tayo. Mas madali siyang kainin yung karne mga kabs. No? Parang ka lang kumakain ng meat ng baboy at manok. Siyang sama. Hindi naman ako natatakot dito. Ay, hindi naman nakakatakot to mga kabs. Healthy to. Low fat to. High protein, low fat. Ito yung balat to. Sabi niya chewy. Tingnan natin. Chewy nga. Tapos may butong kasama dito kasi nga buntot. Ito yung buto ng buntot. Lumalaban siya pero kaya naman eh. Hindi siya yung sasakit yung panga mo sa tigas. Kaya naman siyang bawasan. Tapos ito yung karne niya puting-puti mga kabs. Okay na siguro to. May nakita pa ako dun eh. Somehow extreme siya. Sasabihin ko mamaya kung bakit. Ayun, dyan lang siya oh. Okay. Tara mga kabs. Sige. Kung hindi ako nagkakamali, nasa pang 7 food stop na yata tayo. Parang hindi tayo tumitigil nung pinapanood nyo. Pero ito na po ang turn and last day dito sa Bangkok. Ano masasabi mo dito sa bagong in-order natin ngayon? May tayo mga extreme pa rin. Pinuno ng mga chilies kung napapansin nyo mga kabs. Napakadaming chilies sa paligid niya. So extreme siya in a sense na extremely spicy. Tapos umorder na rin tayo ng pampares na shrimp fried rice na may kasamang prick nampla o yung patis na may sili. Atak na tayo. Yan, walang sumamang sili mga kabs. Puro spring onion. Asim.
Ine-expect ko para sang nilaga na broth lang na Lasa siyang lime and coriander. apil ng lime. Hindi siya asim ng suka o sambalok. Ito yung pork spine. Halos i-expect nyo dito, konti lang ang karne. Puro buto at pati na rin yung buto ng sili. Ang extreme lang naman dito yung anghang. Halimbawa yan, kukunin mo yung karne. May kasama siyang mga sili-sili. May konting naman dyang laman mga kabs, no? Expected lang talaga na puro buto-buto. Hindi naman malala ang anghang niya, no? Dito kasi, mga ginamit nila, medyo bata-bata pa na sili. Ito, nilagyan ko sa karne. Tapos lagyan natin ng bul ng sili. Ito na siguro yung pang-final na. From pusit, jumping shrimp, scorpion, tapos crocodile. Nung una lang umayos-ayos eh. Kasi yung una may roti na matamis eh. Pang lahat yun, kahit bata. Yun. Date ba talaga to? Dito! Okay. Ang mga solid camps namin na nakapanood ng Cubsters Channel last year na pumunta kami Bangkok, tinotoo ko lang po ang aking pangako. Sabi ko doon, naka-short niya kasi yun, parang nakwento ko kanina nga. Nagkasakit ka, so naputol ko yung vlog agad, nabitin. Tapos sabi ko, re-rest bakan natin. Babalik tayong Thailand, tapos gagawa tayo ng isang masayang vlog. Unti-unti, nasasanay na dito sa pagkain sa Thailand dahil ang katotohanan dyan ay 12 days kami dito. 3 days lang po yung vlog na nang ginanam dito Mangkang. Pero nagawan ko ng paraan, nakapagluto ako, hindi ko lang binlog. Nagluto ako ng sinigang sa Thailand. Nagluto rin ako ng sisig sa Thailand. Kahit kulang-kulang yung mga ingredients. Dito kasi mga kaps, walang sampalok powder, yung sinigang mix. Walang ganun, di uso. Walang kalamansi. Actually, maraming challenge. Pero nailuto naman natin siya nagawa ng paraan. Napansin ko dito sa Thailand, yung mga pagkain nila, sobrang quality pero sobrang mura. Alam mo yung the way kung paano sila mag-present ng food, parang hindi basta-basta. Laging quality. Ang sweet food dito, para ka na rin kumain ng maayos-ayos talaga. Decent siya. Hindi siya yung basta mo lang tinimpla, pwede na yan. Dito, may puso, may pagmamahal ng preparation. Ultimo, yung iti-take out mo na lang, napakaganda pa ng lalagyan. Sweet food lang yun ha. Yun yung una kong napansin. Well, pang-4 na beses ko na sa Thailand, hindi ko siya unang napansin. Palagi ko napapansin. Tapos, yung mga pagkain dito, lahat ng kakainin mo, lasang hindi tinipid. Laging kompleto. Parang wala kang nalasahan dito na, ay, walang lasa, ay, pangit na lasa. Walang ganun. Wala sang hindi mo ma-differentiate yung lasa ng typical na karinderya style, sa resto style. Quality talaga yung take out na container, yung presentable ba, na may uwi mo siya ng maayos. Iba talaga ang Thai cuisine. Hindi naman sa hindi tayo proud Pinoy, no? Masarap talaga ang pagkain natin. Oh, thank you. Thank you very much. What's this? Uy, hindi atin yan. Is this ours? Baka nagkamali lang sila mga kaps, hindi muna natin gagalawin. Lagyan natin dito. Nasaan na ba tayo? Ayun, pagkain Pilipino mga kaps, talagang ipinagmamalaki natin dahil nung nandito kami, nagluto nga kami sinigang sobrang. Promise pa rin na. Sinasabi ko lang, talagang sikat ang Thai cuisine. Hindi lang pala sisig tsaka sinigang niluto mo, pati adobong puti. Oo nga pala, nag-adobo puti pa ako dito. Kakaiba kasi suka dito, napaka-asin talaga. Pangatlong araw pa lang namin sa Thailand, mga kabs, naghanap na kami ng sinigang. Disclaimer lang, bago natin tapusin ang video na to. Lahat ng nanood dito na naawa kay Camera Woman dahil pinakain siya ng scorpion, jumping shrimp, ng buhaya, lahat pong yun ay ready siya. At yung iba doon, idea niya pa. Mimoking na kita. Papagalit sila sa akin eh. Panandalian lang po nakat yung taste test natin dahil totoo nga po ang inala ko, yung inat. Order. Hindi pala sa atin mga kaps, no? Kaya kinat muna natin. Nasaan na ba tayo? Ayun, nagpapaalam na tayo, no? Kasi last stop na nga ito, wala na pong pang-8, wala na pang-9. Hanggang 7 lang ang kaya natin sa isang episode. 3 days dito sa... Bago ako magbabay, gusto mo na magpasalamat kasi you let me challenge myself. Feeling ko talaga hindi ko yun kaya kasi yung scorpion, mukhang ipis. Pasensya na po kayo, no? Sa mga na-open na sinabi ko dito sa scorpion na hindi masarap. Para sa akin kasi hindi ito masarap. Para sa akin. Pero sa mga taga dito, siyempre, sultura nila yon, gusto nila yon. Hindi lang isa para sa atin, siyempre. Magmamalaki mo sa buhay mo, kumain ako ng scorpion. Nahirapan ako doon, pero kinaya ko. Feeling ko kaya ko naman kainin kahit ano basta edible. Kahit ano pa yung pakain niya sa akin. Thank you sa date na to. Thank you, Cabs Nation. Thank you sa supporta niya sa amin din sa Bangkok, Thailand. Hindi lang dito ang pagsasamahan natin. Uwi na po kami Pilipinas, maghanap tayo ng mga kainan na pwede nyo ring mapuntahan anytime, kahit kailan nyo gusto. Basta kaya nyo puntahan Pilipinas naman yun. Dito kasi operational lang dito eh. Kapungka, Thailand. Sawadee ka. Yun lang natutunan. Hello and thank you. Meron pa. Makmak. Makmak. Yung pet mac, very spicy. Kilamar Queen. Makmot, just spicy. Sige na, makasasap kami mapunta. Hindi ko alam kung nahalata nyo na ang haba na ng video. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode. Muli po, ako si Capsche. At ako naman si Camera Woman. At ito po ang Team Kalas TV mula sa Thailand, nag-date pa overseas na laging magsasabi at magpapaalala sa inyo. Na wag niyo kakalimutan at lagi niyong tatandaan na uuwi na kami sa Pilipinas. Ayun nga pala, cheers tayo. Nga, cheers! Cheers! At pa niyan, 2 days pa kami dito. 12 days eh. Kapong kap,
talaga naman, manyaman. Kenny! Bye! Peace out, mga Peace out! Alright! Tinan mo, buto-buto talaga, oh. Alright. Ay, baka makapiright tayo, mga kabs. Tatakbang ko na agad, ha. Tumutugtog na po kasi yung Westlife sa back. Bye-bye. I love Bye-bye!